Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang mga kababayan. Samahan niyo po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Kahit saan pong sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang ating pakinggan po natin dito sa balita ang sinasabi nga po na talagang hindi po nila tatantanan ang Vice President. At ito po, nag-file po sila ng complaint, lalo po yung sinasabing impeachment, mga kababayan, ibang klase. Itong grupo ni dating Senador Laila de Lima, at syempre po, nakulong din po ito at nasangkot po sa droga, mga katambay, ibang klase, no? At syempre, nandyan po yung mga congressman, meron pong congressman na sumama po dyan sa complaint ng impeachment sa pangunguna po ni Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, mga tambay. At ang grupo po ng sinasabi po na organisasyon ng civil society organization, tapos mayroon pang religious leaders sector, at ang mga pamilya daw po ng nabiktima ng war on drugs. Matindi, no? Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang kaganapan po kanina po ito sa representative sa Kamara. Magandang gabi, Dante. Anong grounds ba o basihan ng mga complainant para mapaalis sa pwesto ang pangalawang Pangulo? Magandang gabi, June. Pasado na alas 2 ngayong hapon ay dumating dito sa House of Representatives, partikular sa tanggapan ng Secretary General ng Mababang Kapulungan ng Kongreso, ang isang grupo na binubuo ng 17 individual na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit, June, ay naghintay ang mga ito ng mahigit isang oras bago formal na tanggapin ng House Secretary General na si Reginald Velasco. The Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed by civil society. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Ang reklamo ay endorso ng Akbayan Party List. Dumating din kanina si dating Senador Laila de Lima sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Nang tanungin natin, June, kung bakit sumama siya, ito ang naging tugon ng dating mambabatas. Bakit nandito ka? Kasi starting an impeachment campaign. Will explain to you. But you're just showing support. Oh yes, I'm showing support. Accompanying them. Alright, thank you, ma'am. Accompanying them because I believe in their cause. Yes, ma'am. Sinusuportahan ko. Dagdag pa ni de Lima, siya rin ang spokesperson ng mga complainant at sinabi nitong kompleto ang nilalaman ng kaso. 5 grounds ang kanilang binanggit, June, tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang wala lang sa ground ng impeachment complaint ay ang treason. The complaint is duly verified by all the complainants and indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. Samantala, June, naniniwala ang ilang kongresista na hindi direktiba o mandato ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag sampahan ng impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, magkaiba ang executive branch ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo at sila naman ay nasa legislative branch. I really don't think that is an order po, no? Because that's a different jurisdiction naman ng powers natin.
para kay Gutierrez bilang payo ang sinabi ng Pangulo. Samantala si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong naman ay sinabing guidance lang ang mensahe ni PBBM. Hindi yun directive, no? It's an appeal actually, if you look at it. Binibigyan namin respeto and syempre mag-uwi talaga yon pag dumating ang panahon na may mag-file ng impeachment complaint. Pero nilinaw nila Representatives Gutierrez, Adyong at Zamora na hindi sila nakatanggap ng personal na mensahe ng Presidente. Samantala, dun sa panayam kanina kay House Secretary General Reginald Velasco, sinabi nito, kukulangin na sila ng panahon para aksyonan ang impeachment complaint kahit inihain ito ngayong araw. We have 10 days to act on it. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Nitong Disyembre ay magbe-break na ang Kamara at muling babalik sesyon o mag-resume sa ikalawang linggo na ng January 2025. Bahagi ng proseso matapos mahihain ang impeachment complaint ay titingnan kung sufficient in form and substance o may nasunod ba lahat ng hinihingi para umusad ito at idadaan din sa Committee on Justice bago pagbotohan para maiakyat sa Senado. Yan po mga kababayan, ang ang pinagkaguluhan po ng mainstream media, mga tambay. Pinagkaguluhan ang dinala po nila na complain, mga katambay, impeachment complaint, mga katambay. Nag-file na po ng impeachment. Sa pangunguna po, siyempre po nakita po natin, sinamahan po ng napakagaling na dating senadora, dating DOJ Secretary at naging secretary rin po yata ito ng Human Rights, mga katambay, ang dating senadora. At talagang mukhang nakapanig po ito sa sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF ang senadora. Dahil po kasama po siya sa grupo yata ngayon na Akbayan. Kasama po kasi Akbayan sa nag-file po ng impeachment complaint po sa Vice President. Ang grupo po kasi pati po ang grupo po na samahan po ng church, meron din po religion leader and sectors, mga tindi, no? Pati po pala meron din po pala sumusuporta ang mga religion sa CPP, NPA, NDF, ibang klase, at kasama ang senadora doon dahil kasama siya sa grupo na Akbayan. At yung mga binabanggit po na kasama raw po doon sa complaint para ma-impeach ang Vice President. Siyempre, yung culpable violation and Constitution, yung graft and corruption, matindi, bribery, betrayal of public trust, saka yung high crimes. Isa lang daw po yung hindi nila dinagdag, yung treason. Ibang klase, no? Puro hindi kakabit ito sa Vice President, Ibang klase, no? Pati graft and corruption, ano kaya ninakaw naman ng Vice President na hindi naman nila mapatunayan? Bakit kaya hindi nila sinama rito yung sinasabing sa confidential fund, mga katambay? Sa bagay, ibang paksyo yun eh. Yun ay nasa committee ng Quadcom, di ba? At yung Quadcom, nababalitaan natin. Itong Quadcom, di ba? Dahil nga po sinisira daw po ito. Yung reputasyon, yung kredibilidad ng Quadcom, di ba? Sinisira daw po ng mga vlogger. Kaya meron pong isa diyang representative na humihingi ng tulong sa NBI para po makasuhan ng mga vlogger na ito. Mga katambay, baka isang araw, imbestigahan na rin si Kamanong. Para daw po mabigyan ng aksyon at mapakulong ang mga vlogger na sumisira sa reputasyon ng Quadcom. Ibang klase na pambansa natin. Kaya ito po, mga tambay. Ito pong mga ginagawa pong ito, mga media mileage. Media mileage po ito eh. Dapat saka ibang klase, no? Ibang klase. Talagang hinahabol nilang pilit. Hinahabol. Nakita niyo po, Disyembre na. At yung sinasabi po nga ng Secretary General ng House of Representatives, kakapusin na. Dahil yung 9-day session na lang po ang meron ang House of Representatives, ang Kamara,
kailangan daw po 10. Kapus na. Pero pilit nilang hinabol ito. At kailangan kasi nila yung mayabol ito para sa pagbubukas po ng session ng House of Representatives sa susunod na taon, makasama na po ito sa pag-uusapan itong pinail po ng impeachment ng grupo ni dating Senadora Laila de Lima na-involve po sa droga sa Muntinlupa. Yan po ang kanyang mga naging problema. At siyempre, yung kanyang sinasabing mga naging boyfriend, di ba? Na pati ang kanyang driver, di ba? Pati ang kanyang mga security, at meron pa raw pong mga nakakulong. Ito po ngayon ang nagkakaso at nagsasama po at kasama po ng akbayan, mga grupo po ng mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, ang nag-file ng complaint po ng impeachment. Ibang klase po. Ano kaya ang mga may kredibilidad itong mga tao na ito na lumalaban na talagang gusto pang pabagsakin ng gobyerno nito noong mga nakaraang panahon. Kaya lang hindi nila magawa dahil ang gobyerno ay mahirap mong pabagsakin. Lalo kung ang presidente ay isang Duterte. Malabo pa sila sa sabaw ng pusit. Ayon dyan sa isang Makabayan Black na meron ding kaso ng child abuse. Kaya dito mga kababayan, nakikita nyo po yung suporta. Nakita mo halos lahat ng mainstream media pinagkakaguluhan, Ibang klase. Basta ang usapin ay Duterte. Pagdating po kay Vice President Sara Duterte at kay dating President Rodrigo Duterte, talagang mga malalaking media natin, nagkakagulo. Talagang akala mo mai-impeach na agad ang isang Vice President. Dito sa ginagawa po ng sumusuporta pa sa mga kaliwang grupo ang naghain ng impeachment complaint. Ibang klase, Talagang parang pati po yata ang ating malalaking mainstream media sumusuporta na rin yata sa sinasabi pong CPP, NPA, NDF. Meron na rin po yata sumusuporta. Dahil marami po dyan sa mga congressman. Dahil mismo ito si Representative Ramon Rodrigo Gutierrez ay talagang mukhang nakasuporta po itong congressman na ito sa makakaliwang grupo. Di po ba? Dahil nakita po natin, hirap na hirap nga silang tamnan ng ground para ma-impeach ang Vice President. Di ba? Ilang taon na nilang ginagapang para po sa sinasabing magkaroon ng ground na impeachment ang Vice President dito sa Kamara. Di ba? Pero wala po silang na-file nitong matatapos ng taon na. Pero sinamahan pa rin po ng mga congressman. Ito, nakita po natin ang pagmumuka ni Representative Ramon Rodrigo Gutierrez dito. Kasama po nitong mga nagsampa, kasama akbayan, ang grupo po ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Kasama pa ang dating Senador Laila de Lima. Ibang klase. Pati po talaga naman napagkikita na natin sa loob ng House of Representatives talagang marami sumusuporta dyan sa mga kaliwang grupo. Dahil yan po mismo na pinatunayan na ng Vice President yan at ng dating Pangulong Duterte na pinamumugaran na po ang House of Representatives na sumusuporta at maraming grupo dyan na ang suporta ay wala sa gobyerno kung hindi nasa ibang gobyerno yata ang gusto nila. Dahil mismo ang speaker dyan ay talagang nakasuporta raw ayon sa Vice President. Sinuportahan niya na ang mga kaliwang grupo. Kaya naghahari po daw sila riyan. Magkakasangga na. Kaya yan hindi naman uusad yan. Kung talagang yan, yung impeachment na yan, talagang ipupolitika lang naman nila dyan si Vice President. Kung sabihin natin na yan iuusad nila, mahirapan Anong mga ground? Anong mga ground ang gagawin mo dyan? Yung high crimes, mga tamay, meron ba tayo na balitaan ng mga patong-patong na kaso yan? Si Vice President. Tapos yung graft and corruption, matindi. Anong graft and corruption? Diba? Betrayal of public trust. Tiwalang-tiwala nga. Ang laki-laki nga ng tiwala. Hindi, diba? Siya po ba nagtaksil at nawala ng tiwala sa kanya ang taong bayan? Napakalakas nga ng suporta ng Vice President sa taong bayan. Di po ba? Yung napakalakas nga ng popular. Siya nga pinaka-popular lalo pagdating sa taong bayan. Kaya nga yung popular vote ay nakukuha niya. Di po ba?
kahit ano gawin, pabagsakin ang kanyang approval trust rating sa mga survey, siya pa rin eh. Di po ba? Kaya dito po, talagang nagsama-sama na po sila pabagsakin ang mga Duterte, lalo ang Vice President, na talagang naaamoy na po kasi nila eh. Naaamoy na nila na magiging susunod na Vice President. Pagka minalas-malas pa sila sa ginagawa po ngayon, pag-aaklas ng ating mga kababayan na nasa EDSA Shrine, talagang mapapaaga po maging presidente ang Vice President. Dahil po sa nakita na napakarami pong problema na hindi po nasolusyonan ng bagong Pilipinas at isang damukal na korupsyon at paglaganap ng krimen at droga sa ating bansa. Kaya ang mga Pilipino ngayon ay talagang nag-aaklas at gusto nang pababain ang Pangulong Marcos Jr. Kaya itong mga grupo na ito, sa nakikita po natin, ay talagang natatakot na po ito. Natatakot, kaya kailangan na nilang trabahuhin. Bago nga naman maging presidente, ang Vice President, ay kailangan ma-impeach na nila ito. Kaya lang, ang batas po ay sa ating bansa ay hindi po ito kakatigan, mga tambay. Depende na lang po. Kasi alam naman natin, ang impeachment ay nasa institusyon ng Senado at Kamara. Pero sa tingin naman ni Kamanong, hindi naman po mga buang at tanga at bobo ang karamihan nasa Senado. Hindi, yan dyan naman po malalaman naman nila anong mga ground ang ibinibigay nyo sa Vice President. Saka yung sinasabi nga ni Kamanong, mahirap po itong patulan ng mga senador. Halos po riyan. Marami po dyan kumakandidato na mga senador. 12 po dyan ang mababakante ang pwesto at kailangan pong kumandidato. Karamihan po dyan ay naghahangad na manalong muli. Kaya paano mo i-impeach ang isang Vice President na napakalakas sa taong bayan at po pwedeng mag-endorso ng senador na siguradong mananalo? Di po ba? Kaya yung ginagawa po yan, pag-aaksaya lang po yan. At kung yan po ay talagang papatulan ng Kamara, talagang sobrang pamumulitika. Sa bagay, ang pamumulitika naman po sa Kamara ay nakita naman po ng taong bayan na napakaaga nilang ginawa na ipolitika dahil nga sa ambisyon na merong gustong maging Prime Minister dyan at syempre maging Pangulo ng bansa na talagang kailangan nilang tanggalin ang tinik, ang makakahadlang sa kanilang maambisyon. Di po ba? Kaya nakakagulat lang po. Meron din po tayong paikinggan. Painggan lang po natin bago tayo magtapos, mga katambay. Ito pong isang vlogger na talagang walang utang na loob. Talagang ibang klase itong tao na ito. Talagang ginawan niya ng kanta ang dating Pangulong Duterte. Talagang nakita po natin merong mga klaseng tao na ito. Ito po yata addict, durog yata ito. Kaya may pamilyang addict na nasawi at gusto niya lang kumita at ginagamit po ang mga Duterte. Kaya lang sa maling pamamaraan niya ginagawa, mga kababayan. Ginawa niya ng kanta pero nandun po yung pagkukutya at yung mga isang damukal na mura ang narinig po natin. Walang respeto, walang paggalang. Para po bang ang dating Pangulong Duterte ay hindi nakagawa ng mabuti sa bayan? Para bang hindi man lang siya naisalba lalo nung panahon ng pandemya na ang mundo ay talagang malaki ang posibilidad ng tao ay masawi dahil sa kumakalat na sakit na COVID-19 na kayang ikamatay ng mga tao sa buong mundo. Para po bang ito hindi nasaksakan ng baksin dahil sa husay galing ng isang Duterte, ng dating Pangulo? Walang mautang na loob na ibang klase. Meron po pala tayong mga kababayan na ganito. Ibang klase. Pakinggan po natin mga kababayan ang ginawa po nitong tao na ito. Ikaw, Rodrigo Ruadutai, ang tunay na salot sa Pilipinas. Mabuti pa, Dutai, magpakamatay ka na lang. Putang ina mo, Rodrigo Dutai,
Putang ina mo, Rodrigo Ruwadutai. Putang ina mo, Rodrigo Ruwadutai. Mamamatay tao ka, Rodrigo Ruwadutai. Magnanakaw pa, drug lord pa si Rodrigo Ruwadutai. Putang ina mo, Rodrigo Ruwadutai. Putang ina mo, ha? Putang ina mo, ha? Ibang klase, no? Ibang klase yung pagkatao nito tao na ito. Walang utang na loob, walang respeto. Isang dating presidente na Rodrigo Roa Duterte na nagsalba sa buong Pilipinas, sa buhay ng buong tao sa Pilipinas noong COVID-19. Na isa siya ron sa naisalba at hindi siya namatay. Kung sinasabi mo mamamatay tao ang dating Pangulong Duterte, isa ka na ron sa namatay sa ganyang ugali mo. You know? Hindi kaya ito sinasabi ko bangag, adik, may pamilya na ginawang trabaho ang droga, kaya naapektuhan, nasawi. Mga katambay, ibang klase na ang ating hindi naman lahat ng Pilipino ay ganito. Pero ibang klase ito. Ano ba pangalan nito? Si ano pangalan nito? Si Romil Orgulo. Parang si Raulo. Si Romil Orgulo o Romil Siraulo. Yun po ang pangalan nito, mga tambay. Ibang klase ito si Romil Siraulo. Romil Siraulo Orgulo. Ibang klase ka. Wala kang respeto sa isa sa pinakamagaling o pinakamagaling na presidente na nagdaan sa ating bansa. Kasaysayan. Siya lang ang nakapagbangon sa reputasyon ng bansang Pilipinas. Sa buong mundo kinilala ang ating bansa, nirespeto. Pero merong isang klase na tao na ganito, na si Romil Siraulo. Hindi ko, mahirap na pong, nako, nakakahiya, mga tambay, yung mga ganito. Ito po ang dapat mga kasuhan yung mga ganito, yung masyado na, yung bang isang dating presidente, no, na naglingkod ng tapat. Wala nga kayong isa pang korupsyon diyan. Hirap na hirap. Ano lang ang ini-issue niyo diyan? War on drugs, tapos pilit niyo inilalagyan ng kuno korupsyon. Pero yung nagbibintang ng korupsyon na napakarami raw pera na galing ng drug lord, magkakaproblema pa si Trillanes dahil ang AMLAC nagsalita na lahat ng dokumento na galing sa kanya na sinasabing pinakita niya hindi totoo, peke. AMLAC na nagsabi niyan. Kaya dito po mga kababayan, nakakalungkot lang po. Meron tayong mga kababayan na ganito na hindi natin alam kung gusto lang pagkakitaan, sumikat, kahit po sa maling pamamaraan gagawin po para lang yata sa sinasabing magkapera at yung reputasyon ng isang presidente pa ang gagamitin kasi napaka-popular po kasi ng Duterte. Kaya po ginamit dito ni Raulo, mga katambay, na kumita o kaya mapansin siya ng mga nagbabayad sa GCash at sinasabing Isimada Vlog, mga Isimada Vlogger. Baka gusto nagpapapansin at gusto yata kumita rin. Kaya lang napakasamang nilalang. Napakasamang nilalang pagka ganito ang lumalabas sa iyong bibig. Ibang klase. Pinakita mo pa sa buong mundo, sa social media, yung ginawan mo pa ng kanta. Di ba? Ibang klase ka. Kaya po mga kababayan, bago po tayo magtapos, ay nakita naman po natin ang ginawa po ni Senadora Leila de Lima kasama ang grupo na Akbayan at ang mga aktivista na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF na ito po pagtatawanan lang ito. Pagtatawanan lang ni Vice President Sara Duterte yung mga nakalagay po na complaint nila o yung kanilang ground para ma-impeach ang Vice President. Isang magaling na abogado ang ating Vice President. Malabo ito. At yung sinasabi nga ni Kamanong, malabo pa sabaw ng pusit ito. Dahil ang mga senador ay tatakbo yan sa halalan.
malabong ma-impeach sa panahon ngayon, lalo pag maghahalalan ang isang Vice President Sara Duterte. At malabo na rin pong ma-impeach ang Vice President dahil sa susunod na halalan. At kung matuloy man ito, mga katambay, marami na po ang kaalyado ng mga Duterte na papasok sa Kamara at papasok sa Senado. Ano pa ang magiging ground ng mga ito? Kaya pipilitin nila yan. Pipilitin nila. Kaya lang, kapos na sila, mga katambay. Kapos na kapos. Kaya lang ginagawa ni Senadora Laila ito, na dating Senador Laila, kasi tumatakbo po yan. Tumatakbo pong party list yan. Kaya kailangan niya ng media exposure ang Senadora Laila de Lima, ang dating Senadora. Pero, ang mga taong bayan, kilala na yan. Diretso rin sa Inidoro yan, mga katambay. Diretso rin sa Inidoro. Muli po, si Katambay Manong, nakakalungkot man, nakarinig tayo ng ganitong mga Pilipino na mga walang respeto, walang dignidad, mga katambay, sa kanilang pagkatao. Talagang nagpakasama na. Maraming salamat po, mga katambay, sa mga nakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.